today. So ngayon po sa araw na to ay gagawa po tayo ng measuring box para sa ating sukatan ng mga cement concrete mixture. Ayan, nandito ngayon si Orly na gagawa ng ating measuring box. Yari sa pinolit board. Tapos yung pinaka-frame niya is coco-lumber. Size pala na gagawin nating measuring box is 1 foot ang lapad, 1 foot ang taas, tapos yung lalim niya is 1 foot. So ang volume nito is 1 cubic foot. Yan po yung standard na measuring box para po sa tamang sukat ng ating cement mixture. .5 cm. Paikot yan. 30.5 cm ang haba. Paikot. Bali, ano yan o? 38.5. 13.5 by yung taas niya na mismo na 12 inches o 30 cm. 30 So bali ito yung sidings na dalawang 38.5 na sidings, tapos dalawang sidings naman na ang haba is 12 inches or 30 cm. Yan, binubuo lang ni Orly yung pangalawang sidings na 38.5 by 30 cm. Ginagamit niyang pako is 1.5 na common nail. Buuin na ni Orly yung dalawa pang sidings. Size nito is 30 cm by 30 cm. So dalawa yan. Tapos na po yung dalawang 38.5 by 30 cm. Yan, ina-assemble na ngayon itong ating measuring box. So, ayan na. Nailagyan na yung isang side ng 38.5 cm. Tsaka itong isang side na 30 cm. Ito naman is 30 cm to. Perfect na. Perfect na paggagawa ha. Talagang sukat-sukat yan. Nilalagay pa na guys si Orly ng pako para sa 12 inches. Apat na pako na guide. Para pag pinasok yan dun sa kabilang side na ito, pasok na pasok yan. Yan o, swak. Box na. Tapos yung side na lang ang kulang. Ba? Tingnan natin kung sakto. Sakto.
Bila. Sakto rin. 12 inches or 1 foot. Iyon, oh. Swakto. Yan. So, 12 by 12 by 12. Skulado yan. Konting ano lang, adjustment. Para maging skulado na square. Yun. Swak. Nalagyan natin dito ng kahoy dito sa ibabaw para maging matibay, di ba? Para kahit ihagis to. Matibay talaga. So bawat edge nitong sidings tulad dito tsaka sa baba, lalagyan natin ng kahoy. Yan dito sa taas, sa baba. Lagyan ng kahoy, pati dito sa may gitna. Bracean natin para matibay, para hindi siya lolobo. Yan, so ginagawa ni Orly pinakasahig nitong measuring box. So, natapos na niya lahat yung mga sidings. Tapos may mga frame na rin. Matibay na siya. Yung pinakasahig na ring box. Tapos nyan, ipitin siya ng 2x2 na coco lumber. So ginagamit pala natin ng kahoy is coco lumber. Yari na yung ating measuring box. Yan o, iba yun ito ah. Ang bigat. So, handle na lang ang kulang. No? Yan o, handle na lang kulang. Okay, sige. Yan, may magagamit na tayo pang sukatan sa ating halo. Yan, nilalagyan na ngayon ni Orly ng hawakan itong ating measuring box. Yan o, dalawang hawakan. So ito yung gagamitin natin para sa ating takalan, sa ating concrete mixture. Hello, blessed morning guys, and welcome back to our channel. So sa mixing video na ito, ipapakita ko po sa inyo ang tamang sukatan ng ating concrete mixture. So ito po yung measuring box na gagamitin natin. Ito po yung standard na sukatan para po sa ating concrete mixture. So ang sukat po nito is 12 inches ang haba. Tapos yung lalim niya is 12 inches. Tapos yung lapad niya is 12 inches. So ang volume nito is 1 cubic foot. 12 inches is equivalent to 1 foot. So actually ito talaga ang tamang sukatan para makuha or ma-achieve natin ang compressive strength ng ating mga konkreto. So, sabi nga sa National Structural Code of the Philippines, ang minimum compressive strength ng isang konkreto ay 2,500 PSI. Makukuha lang natin to kapag gagamit tayo ng sakto or tamang sukatan ng ating mga mixture. Ngayon ang tanong, paano kung wala tayong measuring box na gamitin natin para sa pagtakal ng ating concrete mixture? So, sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo yung actual kung ilang sako ng semento ng buhangin para po kasya sa isang measuring box. At ipapakita ko rin po sa inyo kung ilang balde ng pintura, yung 16 liters, ang sasakto sa isang measuring box. Tara! Ayan, yan ang ating measuring box. So gagamitin natin ngayon na panukat. So ang unang gagawin natin, magtakal tayo ngayon ng buhangin dito sa balde. Titingnan natin ngayon kung ilang balde nakakasya dito sa measuring box. So ang balde nito is 16 liters. Ayan, tingnan natin.
balde ng pintura. Itong gagawin natin yan is medyo punuin na natin ng konti. Mula rito sa labi, kahit konti lang. Kasama natin yung si Japo, yung nagpapalaw. Tingnan mo naman. Kasama din si Manuel, oh. Ayan. Ligligin mo ng konti. Ligligin mo. Ipa, up. Sipa. Papol. Ayan, tingnan natin. Sige. Okay. Konti lang, konti lang. Up. Iliglig pa konti. Konti pa. Okay. Ganyan konti. Ayan. So, makikita natin ngayon. Ito yung labing niya. So, ilagay natin dito sa measuring box. Ayan. Okay. So, kulang pa. Makikita natin ngayon. May 1/4 pa, no? O 1/3. Isa pa, Paul. Try mo kalahating balde. Oh, sige, liglig mo. Okay. Kalahati lang pala. Konti lang. Oh, yan. Alright. Sige. Yan, kalahating balde na. Yan, pantay nyo. Ayan. So mapapansin natin na halos mapuno itong ating measuring box. Ang pinakamaganda doon, yung isang balde medyo mapuno siya. Tapos kalahating balde. So in total na gagamitin nating balde is 1.5 na balde na 16 liters ng pintura. So yun ang tamang conversion niya mula sa measuring box doon sa balde. Okay. Okay na? So nakita natin ngayon na isa't kalahating balde ng pintura na 16 liters ang equivalent ng isang measuring box. Pangalawang gagawin natin ngayon kung gaano karami na buhangin sa isang sakong semento. So atin ngayon siyang tatakal dito sa measuring box para makita natin. Dadagdag ng konti. Talagang ano ba? So konti pa, Paul. Talangda. Okay, so yan, makikita natin pantay yung buhangin dito sa ating measuring box. So ngayon, ililipat natin siya sa isang sakong semento. At makikita natin kung gaano karami sa loob ng isang sakong semento. Ingatan mo yung buhangin na hindi malaglagan, ha? Bawas yan. Kasama ko ngayon dalawang magandang lalaki, oh. Si John Paul tsaka si Manuel, oh. Ayan. Sarain para hindi mapanis. Konti na lang. Konti na lang naman sa measuring box. Alright, ayan, napuno na. So, tignan natin doon banda. Yun. So, ayan, nakikita nyo. Ito yung putol ng ano eh. Ito yung baba ng semento, diba? Tapos yan yung buhangin. Ganyan, siguro mga
4 inches ano. Kasi flat. Ganyan karami ng buhangin sa loob ng isang semento. Nasasakto sa isang cubic foot. Tingnan natin kung gaano kataas. So, i-measure na lang natin para makita nyo. So yan ang level niya. 14 inches or 36 cm ng buhangin sa loob ng isang sako. Okay, so napakita namin sa inyo ang conversion kung gaano karami ng sakong semento na buhangin at kung gaano karaming balde ng buhangin. Itong klaseng balde sa isang measuring box. And so if you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos, and see you in my next vlog. Sana nakakakuha kayo ng idea about sa pag-convert kung wala kayong measuring box na katulad nito, but you're using sako ng semento na usually ginagamit ngayon ng construction. Kasi minsan yung iba, konti lang nilalagay ng buhangin sa loob ng semento kasi lalo na pagpagod na, lalo na pag mabigat. Pero yun po talagang tama. Nakita na natin kanina sa video kung gaano karami na buhangin sa loob ng isang semento. At nakita din natin kung gaano karami na balde ang kakasya sa isang measuring box. Napapasa sa standard ng compressive strength ng ating konkreto. So see you in my next vlog. Bye bye.